Hanggang ngayon, nakabitin pa rin sa hangin ang katotohanan. Bakit tila nilimot na ng panahon ang pamilya Kato? Sa bawat taong lumipas, lalong lumalamlam ang pag-asa ng hustisya. Ano ang tunay na nangyari at sino ang may kakayahang itago ang kasagutan sa isang matinding misteryo na nagpapabalisa sa buong bansa? Isang magandang gabi, hapon, umaga po sa inyong lahat. Ako ay labis na nagagalak sa inyong pagdating at panunood. Sa pagkataong ito, tayo ay magtitipon hindi lamang bilang mga tagapakinig kundi bilang mga katuwang sa pagtuklas at pagpapalawak ng ating kaalaman. Handa na ba kayo makibahagi at maging bahagi ng isang makabuluhang talakayan? Muli, maligayang pagdating at simulan na natin ang panunood. Ang mga pagpatay sa pamilya Kato noong 2004 ay nagbigay gulat sa Japan na naglantad ng isang brutal na krimen na nanatiling hindi nalulutas. Sinisiyasat ng vlog na ito ang takdang panahon, ebidensya at mga teorya na pumapalibot sa kaso na nagbibigay diin sa trahedya ng pamilya at sa patuloy na paghahanap ng hustisya. Ang Japan ay madalas ipinagdiriwang bilang isa sa pinakaligtas na bansa sa mundo, kung saan ang krimen ay tila dayuhan. Gayunpaman, kapag sumiklab ang karahasan, bihira itong maging ordinaryo. Ang mga pagpatay sa pamilya Kato na naganap noong 2004 ay isang matinding paalala ng nakakababag na katotohanan ito. Sinisiyasat ng blog post na ito ang takdang panahon ng mga kaganapan, ang ebidensyang natuklasan at ang mga teorya na pumapalibot sa trahedyang ito na nagpagimbal sa bansa. Isang araw na katulad ng iba pa, noong Setyembre 7, 2004, naglabas ng babala ng bagyo sa Aichi Prefecture. Kaya pinaaga ang pag-uwi ng 8 taong gulang na si Shogo Kato at ng kanyang mga kaklase mula sa paaralan. Lalo siyang nasasabik dahil 2 araw na lang at ika-9 na nakaarawanan niya. Habang naglalakad siya pauwi sa tahimik na residential neighborhood ng Goodsake sa Toyoaki City, papalapit siya sa 2 palapag na bahay ng kanyang pamilya na kanyang tinitirhan kasama ng kanyang inang si Toshio at amang si Hiroto, nakakatandang mga kapatid na sina Yuki at Rina at ang kanilang asong si Jackie. Sa mga linggo bago ang araw na ito, nakaranas ang pamilya Kato ng nakabababag na mga insidente, kabilang ang mga kahinahinalang lalaki na gumagala sa kanilang kapitbahayan at isang tangkang pagnanakaw. Sa kabila ng mga alahaning ito, sabik si Shogo na ipagdiwang ang kanyang manalapit na kaarawan at binaliwala ang kanyang mga pangamba habang pumapasok siya sa bahay. Gabi ng Setyembre 8 ay kalmado at naghahanda ang pamilya para sa kaarawan ni Shogo. Si Hiroto na nagtatrabaho ng gabi ay nagpadala ng text kay Toshio bandang alas 9 ng gabi upang ipaalam na magtatrabaho siya sa buong gabi. Ito ang huling komunikasyon niya sa kanyang pamilya. Bandang alas 4 ng umaga noong September 9, nagulat ang mga kapitbahay na nakarinig sila ng mga sigaw mula sa tirahan ng mga Kato, na sinunda ng tunog ng pagtakbo. Pagkatapos ng maikling panahon, nilamon ng apoy ang bahay. Ang kapatid ni Hiroto na nakatira malapit ay nag-alerto sa kanya tungkol sa sunog at nagmadali siyang umuwi, ngunit pinigilan siya ng mga bumbero habang nilalabanan ang sunog. Matapos maapula ang sunog, pumasok ang mga investigador sa bahay at natagpuan ang isang tanawin ng di maiwasang karumal-dumal na pangyayari. Ang mga bangkay ng mga miyembro ng pamilya Kato ay natagpuan sa iba't ibang kalagayan. Si Shogo ay natagpuan sa unang palapag, matinding sunog at tinamaan sa ulo ng isang mapurol na bagay. Si Yuki, ang kanya nakatandang kapatid, ay natagpuan sa ikalawang palapag, pinatay din sa pamamagitan ng paghampas sa ulo. Sina Toshio at Rina, ang ina at kapatid na babae, ay brutal na sinaksak ng maraming beses at natatakpan ng mga kumot. Ang kalupitan ng mga pag-atake ay nagbangon kaagad ng mga tanong. Bakit sinaksak ng matindi ang mga biktima?
lalo na mga babae, habang hinampas naman sa ulo ang mga lalaki. Bakit natagpuan si Shogo sa unang palapag sa halip na sa kanyang silid tulugan? Ang kawalan ng mga sugat mula sa pagtatanggol ay nagpapahiwatig na malamang natutulog ang pamilya nang maganap ang pag-atake. Nagsimula ang investigasyon. Iminungkahi ng mga unang teorya na isang biglaang pagnanakaw sa bahay na nauwi sa masama, ngunit ang kawalan ng sapilitang pagpasok at ang mga kakaibang pangyayari na pumapalibot sa krimen ay nagdulot sa mga investigador na maniwala na sadyang tinarget ang pamilya Kato. Ang tanging bagay na ninakaw mula sa bahay ay ang kwelyo ng aso na nagtaas pa ng mga tanong tungkol sa motibo sa likod ng mga pagpatay. Ipinahayag ng investigasyon na maingat na pinlano ang mga salarin ng krimen. Gumamit ng kerosin upang simulan ang sunog at sirain ang ebidensya. Ang kawalan ng dugo sa labas ng ari-arian ay nagpahiwatig na malamang na nagpalit ng damit ang mga pumatay bago umalis sa pinangyarihan. Habang lumalabas ang investigasyon, napunta ang atensyon kay Hiroto Kato na namumuhay sa dalawang buhay. Habang siya ay tiningnan bilang isang tapat na ama ng pamilya, kilala rin siyang madalas pumunta sa mga hostess club at di umano'y naging romantikong kasangkot sa isang dalaga mula sa isa sa mga establishmentong ito. Ang affair na ito ay nagpahirap sa kanyang kasal at nagtaas ng mga hinala tungkol sa kanyang potensyal na pagkakasangkot sa mga pagpatay. Nagulat ang mga saksi na nakakita ng isang asul na sasakyan malapit sa pinangyarihan ng krimen noong oras ng mga pagpatay na tumugma sa paglalarawan ng sasakyan ni Hiroto. Gayon paman, may alibay siya dahil kumpirmadong nasa trabaho siya sa panahon ng insidente. Sa kabila ng malawak na investigasyon, nanatiling hindi nalutas ang mga pagpatay sa pamilya Kato. Maraming teorya, kabilang ang posibilidad ng pagkakasangkot ng Yakuza o isang balak na paghihiganti laban kay Hiroto. Isang lalaki na kilala bilang T ang nag-angkin na mayroon siyang impormasyon tungkol sa mga salarin na tumpak na nagpapakilala ng mga individual na konektado sa kaso. Ngunit ang kanyang patotoo ay kalaunan itinuring na hindi mapagkatiwalaan. Ang bahay ng mga Kato ay pinanatili ng ilang panahon para sa forensic analysis, ngunit kalaunan ay giniba dahil sa pinsala sa structure. Ang kaso ay naglaho na sa mata ng publiko, ngunit ang alaala ng pamilya Kato ay nabubuhay, lalo na sa pamamagitan ng kapatid ni Toshio na patuloy na naghahanap ng hustisya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang pamilya Kato ay kilala sa kanilang pagiging mainit at pakikilahok sa komunidad. Si Toshio ay isang dedikadong ina, habang sina Yuki at Rina ay aktibo sa sports at mga gawain sa paaralan. Si Shogo, ang pinakabata, ay may pangarap na maging isang opisyal na pulis. Ang kanilang malagim na kamatayan ay nag-iwan ng kawalan sa komunidad at ang mga pagsisikap na panatilihing buhay ang kanilang alaala ay patuloy. Tuwing September 9, nagtitipon ang mga miyembro ng pamilya at taga-suporta upang parangalan ang pamilya Kato. Nagbabahagi ng mga flyers at nagpapataas ng kamalayan tungkol sa hindi nalutas na kaso. Ang pamana ng pamilya Kato ay nagsisilbing paalaala ng kahinaan ng buhay at ang kahalagahan ng paghahanap ng justice para sa mga hindi na makapagsalita para sa kanilang sarili. Ang insidente ng pamilya Kato ay isang nakakatakot na paalala ng kadiliman na maaaring nagtatago sa ilalim ng ibabaw ng kahit na anong pinakamaligtas na lipunan. Habang nanatiling bukas ang investigasyon, patuloy ang pag-asa para sa mga sagot na pinapasigla ng determinasyon ng mga tumatangging hayaang maglaho ang alaala ng pamilya Kato. Ang paghahanap ng justice ay malayo pa sa pagtatapos at ang kwento ng pamilya Kato ay mananatiling nakaukit sa mga puso ng mga nakaalala sa kanila. Yan mga kaibigan, nagtatapos na naman ang ating kwentuhan, talakayan, video nito. Kung nag-enjoy kayo, huwag nyo sanang kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa aking channel. I-click nyo na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa panunood at kita-kits ulit tayo sa susunod.